Yo, what's up mga kamoto? I'm back. So, naisipan ko nga na ilinisin ang CVT nitong aking Easy Ride 175 Fi. Dahil minsan ko lang ito magamit at 1.5 pa nga lang yung odo nito. Ito ay 8 months na sa akin. So, tara, samahan nyo kong silipin kung ano bang status ng CVT natin o yung panggilid natin. So, let's go! So mga kamoto, tanggalin natin itong crankcase cover. Natanggal ko na yung plastic na cover dyan. Bali di ko na napakita. So yan mga kamoto, ito nga pala itsura ng ating paggilid. Puro gabok. Tapos parang makalawang pa yung gabok niya. Tapos ito yung itsura ng loob ng crankcase cover natin. Ayan. Parang makalawang yung gabok niya mga kamoto. So, 1.5 odo yan. Then, ito yung, mga kamoto, clutch bell. Yan. Grabe, gulat ako dito. Makalawang siya. Tapos yan, sobrang dumi. As in, mga kamoto. Ito naman yung drive face, mga kamoto. Yan, makalawang din talaga yung ibabaw. So, yan, lilinisin natin yan, mga kamoto. At, yan, samahan nyo kung linisin natin. Sobrang dumi sa 1.5 odo. Pero kasi yung lalayo din naman ang napupuntahan natin dala itong ating Easy Ride 175. So, yung mga kamoto, kakalasin ko muna itong mga ito. Yan yung bell. Kita nyo mga kamoto. Puro kalawang din. Parang hindi siya basta gabok parang makalawang. And sorry, hindi makapag-focus. Pero, mapula-pula kasi yung pagkagabok niya mga kamoto. So, iniisip ko, may kasamang kalawang yan mga kamoto. Tapos yan yung size ng bell mga kamoto. Para sa mga gusto ng reference pagka bibili ng belt. Sorry, hindi makapag-focus. Yan. Bando. 874 20.6. Yan. Post nyo na lang mga kamoto kung gusto nyo double check yung size ng belt. So, ito yung ating torque drive. At ito yung pulley natin. Yan, parang grabe. Ganyan yung itsura mga moto. Parang luma. Dumi ng kamay ko agad. Yan yung pin mga kamoto. At ito yung pulley natin. Yan. Grabe mga kamoto yung ating fly ball. Dami ng ukab-ukab sa 1.5 odo. Pero di ko muna ito papalitan mga kamoto, hindi kasi ako nakabili ng mga pamalit na pyesa. Gusto ko lang talaga makita ko ng status ng panggilid kasi ang tagal na nitong nakapark dito sa parking kasi hindi ko nagagamit. So, na-curious lang ako. Saktong 1.5 pa naman yung odo. So, yan, sobrang dumi talaga. May kasamang kalawang. So, yan mga kamoto, lilinisin natin yan. At kakalasin natin to. Bali mga kamoto ito, timbangin natin tong stock flyball natin. So, 15 grams. Naka-grams tong timbangan ko mga kamoto. Tingnan natin kung pare-pares nga bang 15. So, 15. So, di ko sure mga kamoto kung accurate to, pero 15 naman lahat yung sukat ko sa flyball. 15 grams. Yan yung stock. So, bali mga kamoto, na kalas ko na nga pala yung ating mga pyesa dito sa ating CVT. So, yan. Yung lining makapal pa naman. Di naman natanggal yung lining ko. Pero ang dumi talaga mga kamoto. Bakit ko to nilinis? Isa sa dahilan dahil nakaramdam ako dito ng dragging. Kumakaldag talaga to lalo pag arangkada ka. Parang biglang sumisipa. So, yun. Isang senyales yun na madumi na pala yung panggilid natin. Yan, napakadumi mga kamoto. So mga kamoto, hindi ko na nga mapapakita kung paano ko malilinis to dahil wala akong katulong mag-video. Isang kamay lang yung gamit ko sa pagpapakita sa inyo, tapos isang kamay sa camera. So, pakita ko na lang sa inyo yung itsura nitong part sa CVT 1.5 odo, Easy Ride 175. So, yan, samahan nyo ako mga kamoto at ilalagyan din natin ng grasa, yung mga kailangan lagyan ng grasa. Lalong-lalo na yung lagay ng clutch lining natin. At syempre yung mga bearing. Padadaanan natin ng grasa kasi
For sure, malilinis din. Baka matanggal yung mga grasa sa mga parts na kailangan may grasa. So yung mga kamoto, bali nalinis ko na. Unahin ko ilagay itong pulley. Yan, make sure na maayos yung play nito. Yan, ganyan dapat yan. Wala dapat sumasabit or kaya hindi dapat masikip. At hindi din dapat nalalaglag yung slider piece kasi pag nalaglag yun, ibig sabihin kailangan ng palitan. So yan, make sure na tuyo yung mga parts kasi magkukos na naman yan ng kalawang. So yun, palsak na natin ito mga kamoto sa ating motor. Hindi ko matanggal yung stain pinabayaan ko na lang muna. So yan mga kamoto, palsak na natin itong side ng ating pulley. Sa part na to mga kamoto, pinapalsa ko na yung belt. Sorry, di ko na napakita. Pero, madali lang naman yan. Palsak-palsak na lang yan dyan sa ating motor. So, kailangan talaga ay yung belt ay pasok doon sa may part ng torque drive. Para hindi siya maipit dito sa may drive face. Dito sa may drive face at pulley. So, yan. Mga kamoto, gamit ako nitong impact wrench sa paghigpit. So, wag din sobra. Kasi baka naman ma-loose thread na. Then to, ipapalsa ko na itong ating lining. Niliha ko na ito at sinigurado ko na wala na yung makikintab na part. Kasi yun yung nagkukos ng pagdulas dito sa ating lining. Kailangan, magaspang. Kailangan lihahin mga kamoto. Pwede pa naman siya, hindi pa siya kailangan palitan. Makapal pa naman, pati lining. Kailangan lihahin. Then yung lining ko naman, makapal pa rin, so hindi naman din kailangan palitan. All in all, sadyang madumi lang yung CVT ko. Kaya pala kumakaldag, nagda-dragging talaga, lalo sa unang arangkada, parang may sumisipa bigla. Na parang hindi talaga siya normal sa isang scooter. So yun. Linis lang ng panggilid yung kailangan. Wala pa akong pinalitan sa ngayon mga kamoto. Ewan ko lang sa susunod na bukas ko. Siguro kailangan bumili na ako ng pang-abang na mga pamalit na parts. Para if ever nabuksan ko ay kung ano mang makita ko kailangan palitan ay mapapalitan ko. So, yan mga kamoto. Bali, higpitan ko na lang to ng impact. Then, after ko higpitan ay susubukan nating start mga kamoto para makita natin kung meron ba tayong maling nakabit or kung okay ba yung pagkapagsak natin sa ating CVT. Let's go.